ang alalahanin ninyo, at ito rin tandaan nyo kapatid, at ang alalahanin ninyo kapatid, ang alalahanin ninyo, at ito rin tandaan nyo kapatid, ang kalaban natin, hindi po tao. Kapatid, kayo kung nag-aaway-aaway man sa pamamahay, ang nagugulo po Diablo. Ang kalaban po natin ni Diablo kapatid. Ang kalaban ng tao, Diablo, hindi tao. Kapatid, ito po yung nyo kapatid, saan po mababasa yan? Sa 6:12 ng Epeso. Kapatid, 6:12 ng Epeso. Sa 6:12 ng Epeso, ito kapatid, ang nakasaad dyan. 6:12 ng Epeso. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. Sa madaling salita, ang kalaban po natin ay si Satanas. Si Satanas po ang kalaban natin, kapatid. Sikapin ninyo kapatid. At hindi po natin, ito tandaan nyo kapatid, hindi po natin kaya ang kalaban na yan kung wala ang Diyos sa atin. Kaya pagsikapan natin, kapatid, manahan ang Diyos sa ating puso, sa ating tahanan, kapatid, at wala pong gagalaw sa inyo. Amen? Amen, kapatid. Yun ang pinaunawa, kapatid, kahit magmahalan po kayo. Kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kung nagmamahalan po kayo, kapatid, ang Diyos po'y naroroon sa tahanan nyo. Pero kung nag-aaway-aaway, kapatid, hindi po Diyos ang namamahay sa tahanan nyo, kundi ang Diablo. Kapatid, kaya ang paggagawa po sa ating kapatid, dalawa lang pagpipilian natin. Ang magsisi ka sa mga mali mo na gawa o ang mapahamak ka. Mapapahamak kapatid ang gumagawa ng masama. Kahit lagi pong magsisi at pagsikapan natin makasunod sa mga bilin at ikaw at ang iyong pamilya, ingatan ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, kapatid. Amen. Kahit sundin yung mga bilin, kapatid, ang mga aral at turo, iisa lang ng aklat po yan Ang Biblia, kapatid, ang banal na Biblia. The Holy Bible. Pero ang pinaunawa din mga kapatid, yung lumang tipan, pinawawala na po ng bisa yun. Ang lumang tipan, pinawawala na po ng bisa. Kapatid, at yung pinakalagay kapatid sa 8:13. Yung igagataw nyo kapatid para magsalita man kayo, alam nyo kung saan ka kinukuha. Kapatid sa 8:13 kapatid ng Hebreyo, 8:13, Kapitulo 8, Kapitulo 8, talata 13, ito po ang biling kapatid. Sa kahuli-huli ng 8, kapitulo. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una at yung lumang tipan. At anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Di po pinauna, mga kapatid. At kaya din dito naman kapatid kay San Lucas po naman, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, sa Kapitulo 16, kapatid, sa 16, kapatid, sa Kapitulo 16 ng San Lucas,
talata 16, eto, tingnan kapatid, ang paunawa din kapatid. Tungkol din ito sa lumang tipan. Ang kautusan ni Moses, at yun yung lumang tipan nga, kapatid, at ang sinulat ng mga propeta, lumang tipan po yun, ha? At, kapatid, ito rin ang unawain nyo, yung limang aklat na nauna sa lumang tipan, yung po lahat po, ang may sulat po na si Propeta Moses. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kapatid. Si Propeta Moses sumulat nun. Kapatid. At yung mga sinulat pa iba yan, mga propeta po, mga sumulat yan. Kaya sinasabi dito, ang kautusan ni Propeta Moses at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang, awalin nyo kapatid, kung sinasabi, ang bisa lang nito ay hanggang kay Juan Bautista. Sapagkat simula nung mabautismuan ni San Juan Bautista, ang Panginoong Kristo, kapatid, na may nakita ng lumipad na parang animo kalapati na ibon at ni Holy Spirit. Doon na nagsimula ang pangangaral ng Panginoong Kristo. At yung pangangaral ng Panginoong Kristo na yan, nagsimula, dito na nga po yan sa bagong tipan. Kapatid, kaya idat na niyo yung kapatid. Ilista niyo po yan. At lagi niyo pong dala ang banal na kasulatan. Kapatid, sapagkat ang alalahanin niyo, ang banal na kasulatan, yan ay salita ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos. Alalahan, kapatid, para po kayo mainatan. Kapatid, para po kayo mainatan. Sundin po niyo mga bilin, kapatid, na kainatan kayo ng Diyos. Yun ang pinaunawa, kapatid. Kahit sundin niyo mga bilin, kapatid. At magmahalan po kayo. Alalahan niyo, kapatid, pag alam niyo na ang istorya ng banal na kasulatan, sapagkat, kapatid, ang plano ng Diyos ay nilalahat sa inyo. At ang plano niya, kapatid, ililigtas ang kanyang mga anak. Saan? Kapatid, bago maglaglagan ng bituwi sa langit. Sapagkat, kapatid, yung paglalaglagan ng bituwi sa langit, yan po ang plano ng Diyos. At ayon nga kay San Pedro, sa Kapitulo 3, talata 10, at ayon nga kapatid, kaya nga kapatid, sundin natin ang mga bilin, kapatid, at pasensya na po napuputol yan. Kaya sumunod po tayo sa mga bilin ng Diyos para maingatan po kayo. Kapatid, magmahalan po kayo. Yan po ang magpapatibay sa inyo. Yung pagmamahal ng tapat. Kapatid, yung pagmamahal ng tapat para maingatan po kayo ng Diyos. Yung po pinaunawa, kapatid. Kaya yung mga maling gawa, iwasan na po natin, layuan na po natin yun. At kaya nga pinabibinan din, kapatid, sa kalalakihan, yung sakit sa bato, saan magaling yung kapatid? Taliwas namin siya sinasabi ng mga doktor na galing sa maalat na pagkain. Hindi po yung kapatid. Sa gawang masama ng tao. Kapag nakikialam ang isang lalaki sa isang babae na hiwalay sa asawa, sakit po sa bato ang magiging sakit niya. At kapag dalaga naman ang pinakailman, kapatid, prostate po naman ang sakit. Prostate po naman. Yan po pinaunawa. Sundin niyo mga bilin, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos. At aminin niyo ang mga mali niyong ginawa. At inuulit ko, kapatid, yung mga lihim, dapat wala na pong natitirang lihim sa inyo. Na ano pong ibig sabihin niya, kapatid? Wala na po kayong lihim na tinatago. Sapagkat yung mga tinatago, yung mga kasalanang nagawa. Kapatid, yung mga kasalanang nagawa. Kasi sikapin niyo sumunod, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos.
At ang tao'y hahatulan ng Diyos ayon sa kanilang mga lihim. Yun po yung kapatid. Sapagkat yung mga lihim na yan, yung mga itinagong ginawang mali at na hindi tama. Mga ginawang masama. Kahit kapatid, pati na po yung mga ugali po natin na hindi po tama. Yung mga masamang ugali, yung pagiging maramot, maigitin, kapatid. Iwasan niyo po yung kapatid. Para maingatan po kayo. Kaya yung mga nakakalat na mga sakit-sakit na yan, kapatid, kaya instant healing po ang ibinibigay sa banal na gawa ng Diyos. Kapatid, sapagkat sa isang tao na nagkasala, kapatid, may masamang espiritong namamahay sa kanya. At yung espiritong masamang namamahay niyan, yan po nagdudulot ng sakit. At kapag yan po'y lumayas, magaling na po kayo. Kaya't mga kapatid, sa inyo kapatid na sa pagkakaloob kapatid ng bendisyon ngayong araw nito, may pagkaloob sa inyo ang bendisyon kapatid para may ingatan kayo ng Diyos at panatiling yung malinis sa puso nyo. Ang sikapin lang yung mga kapatid, huwag lamang basta gumaling ang sakit nyo. Huwag milagro hanapin nyo. Kapatid, ang salita ng Diyos, ang inyong kauhawan, ang itimamahay sa inyong puso, matanim sa inyong isipan, ito magiging gabay niyo sa pagbabagong buhay. Kapatid, ang Espiritu Santo mamamahay sa inyong kapatid. At wag po natin dudulutan ng kapigatian ng Espiritu Santo. Sapagkat pag binawi na ng Diyos ang Espiritu Santo, mapapahamak na po tao. Kapatid, mapapahamak na. Kaya sumunod po kayo sa mga bilin at ingatan kayo ng Diyos. Kapatid, magmahalan kayo kapatid. At ang bilin pa nga kapatid, ito sa 11:25, 11:25 kapatid na San Juan. Sa 11:25 ng San Juan. Sa 11:25 ng San Juan kapatid, ito sinasabi kapatid, ako, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kapatid, at ang bilin kapatid, ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yun ang bilin kapatid, ha? At ito naman ang bilin kapatid, at ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Ngayon, may nakasalinyan po dyan sa itong pangalawa. Kapatid, itong bilin kapatid, ha? At ang sino mang nabubuhay sa ngayon, yun po nakasalinyan dyan, sa ngayon, ay at nananalig sa akin, hindi na mamamatay kailanman. At sa ngayon po kapatid, kung muna sa huling panahon na tayo, meron na pong ilan po niya sa inyo kapatid. Hindi pa lahat. Sikapin nyo kapatid na makasunod na. Kapatid, ang mga pangalan din nakalista na po sa listahan ng buhay. Sikapin nyo kapatid na sumunod. Para ingatan po kayo. Kapatid, at dito rin kapatid, tinig nyo ha kapatid, sa Kapitulo 12 ng unang Korinto, o na ikalawang Korinto, kapatid. Ikalawang Korinto. Sa Kapitulo 12, talata 7. Kapatid, page number 222. Kapatid, ito tingnan nyo kapatid. Meron pabibili po sa atin dito kapatid na, ito kasi kapatid, kung may mga pagkakataong kapatid na may nagawa tayong hindi tama, may masakit po tayong abutin eh. May mararamdaman ka sakit. Dati-rati kapatid, isang araw, halimbawa nagkasala, nakagawa kong mali, bukas pa kung mararamdaman yung sakit.
Pero ngayon, kapatid, may ginawa kang mali, andyan, tama ka na agad, kapatid, para maituwid po tayo eh. Para maituwid po tayo. Ito po yung paliwanag dyan eh, kapatid. Tinan yung kapatid dito. Sa 12:7 ng ikalawang Korinto. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ito kapatid, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na magsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Huwag maging mayaman, kapatid. So, kaya pala kapatid na kung may nararamdaman tayo, dahil may mali po tayong ginawa para maituwid po tayo. At ang nag-aabang dyan, ang dyablo. May pamalo po ang dyablo. Kapatid. Kapatid, tinayo ha, para maituwid po tayo. Kahit sundin nyo mga bilin, kapatid, magmahalan kayo. Yung inyong pakikisa, kapatid, wag lamang kayo basta makinig. Sundin po ninyo, kapatid. Unawain nyo maigi at ipamuhay nyo. Bigyan nyo ng kasiyahan ang Diyos, wag ang tao. At kung kayo man igagawa ng mabuti, kami mag-aalay, kapatid, huwag nyo nang ipakita sa iba o huwag nyo nang ipagsabi pa para malugod ng Diyos, kapatid, na ating pinagsisilbihan. Kapatid? Amen? Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Ngayon, mga kapatid ko, ibibigay na po ang benediction, kapatid, para lilisin ng Diyos ang inyong mga puso, pati mga masakit-sakit sa inyong karamdaman nyo, kapatid, mawala na po agad. Pero nais lang ng Diyos, kapatid, tayo po'y tumalim at sumunod. Mga kapatid, ang tayo po'y tumalim at sumunod sa mga bilin para maingatan po kayo. Saan man kayo naroon na nakikinig kayo, mga kapatid, ibibigay sa inyo ang pagpapala. Ibibigay sa inyo ang pagpapala, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos. Nililisin ng Diyos ang inyong mga puso. Ano man ang karamdaman nyo ngayon, kapatid, sa inyong pakikinig, sa bendisyong igagawad, kapatid, pagkakanin ng Diyos sa inyong daladalahin. At pati na po yung inyong mga kahilingan na itataas, kahilingan, kapatid, na may pananalig at pasalamat sa Diyos, tunay pong ibibigay sa inyo. Kapatid, yung po pinaunawa. At kung meron man dito, kapatid, na nakikinig sa inyo dyan, at dumalo, kapatid, at nakikinig, kapatid, sa group natin, kapatid, sa page ng Divine Power, kapatid, kahit po may positive, kahit positive po sa COVID, igagawa po sa inyo, nililisin kayo ng Diyos, kapatid, mawawala na po yun. Kapatid? Amen? Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Kaya na't mga kapatid, magsitayo po kayo, mga kapatid. Magsitayo po kayo. Magsipag-awit muna, kapatid, ng ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Meron bang may magigitara ba, kapatid na hari? Wala po. Wala? Okay, sige, kahit hindi na balik, kapatid. At mga kapatid ko, mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. Kaya kayo ay tinawag sa banal na gawain ng ating Panginoon. Kayo ay nakabilang sa banal na gawain ng Diyos, kapatid. Sikapin nyo, kapatid, may pamuhay po ninyo. At hindi lamang, kapatid, sarili ang intindihin. Kapatid, ikalat nyo ang mabuting balita. Kapatid, at iingatan kayo ng Diyos. Yung ibinigay sa akin, kapatid, na mga kamangha, mga bagay, pati na paggawa ng himala, kapatid, ibibigay din po sa inyo kapag tumatalima na po kayo sumusunod sa mga bilin. Ang pagsikapan lang, mga kapatid, lalo-lalo na sa pakiksama natin sa pamamahay natin, sikapin po natin, wag napapatulan po sila. Kapag nakakaraos na po yung maghapon na hindi kayo nagtatampo, hindi na kayo naiinis, hindi na kayo gagalit, kapatid, titibay na pananalig niyo sa Diyos, at alam niyo ba, kapatid, lalakas na po kayong manalangin.
Amen. Amen, kapatid. Amen, kapatid.